So muli, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay magbabasa dito sa ating ginagawang daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Samuel chapter 25 at ang akin pong i-share dito po sa verses 1 to 6. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang pagkamatay ni Samuel. Namatay si Samuel at ang buong sambayanan ng Israel ay nagtipon upang magdukusa. Nilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama, si David, si Nabal, at si Abigail. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman, malaki ang kanyang kawan sa Yaman. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Meron siyang 3,000 tupa, 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angka ni Kalib. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Minsan nabalitaan ni David na ginugupitan ni Natal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito, sumayin niyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayanan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo ay mag-share ng ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 25 verse 7 to 12. Nabalitaan namin ikaw ay nanggugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginagambala. Sa halip ay tinutulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y napatunayan nila sa inyo dahil dito tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming piyesta. Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinapasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang gagaling. Nang marinig ko ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Yun po, amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 25, verse 13 to 18. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya na iwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalhan. Sinabi ng isang pastol kay Abigail, si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulto ng inyong asawa. Mababait ang mga taong yun. Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin sa buong panahong kasama namin sila. Parang binantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-isipan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa amin, Panginoon, at sa buo niyang sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami pakikinggan. Dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidla, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinangang na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito'y ikinarga niya sa mga asno. Amen.
verse 10 to 12. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ay siyang sasakit sa kaniya o darating ang kaniyang karawan upang mamatay o siya'y lulusong sa pagbabaka at mamamatay. Huwag itulot ng Panginoon na aking inunat ang aking kamay laban sa pinahira ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon, iyong kunin, sinasamo ko sa iyo, ang sibat na nasa kaniyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo yumaon. Sa gayo, kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul. At sila'y umalis at walang nakakita o nakakaalam man o nagising man ang sinuman. Sapagkat sila'y pawang mga tulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 25 verses 25 to 30. Ito po ang nakasulat. Huwag niyo na pong pag-aksayan ng panahon si Nabal. Napakasama niyang tao, nababagay lang sa kanya ang pangalan niyang Nabal, na ibig sabihin ay hanga-hangal. Ipagpaumanhin niyo po, pero hindi ko nakita ang mga mensaherong pinapunta niyo kay Nabal. Ngayon po, nilob ng Panginoon na hindi matuloy ang paghiganti at pagpatay ninyo para sa hindi madungisan inyong mga kamay. Sa kapangyarihan ng buhay na Panginoon at ng buhay niyo, naway matulad kay Nabal ang kahihinatnan ng inyong mga kaaway at ng lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo. Kaya kung maaari, tanggapin ninyo ang mga regalo ito na dinala ko para sa inyo at sa inyong mga tauhan. Patawarin niyo po sana ako kung mayroon man ako mga pagkukulang. Nakakatiyak ako na gagawin kayong hari ng Panginoon, magpatuloy paghari niyo sa lahat ng inyong salinlahi. Dahil nakipaglaban kayo para sa Kanya. Wala sanang makapanaig sa kasamaan sa inyo habang kayo nabubuhay. Kahit may humahabol sa inyo para patayin kayo, iingatan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ililigtas kayo ng Kanyang mga kamay tulad ng pag-iingat ng isang tao sa isang mamahaling bagay. Pero inyong mga kaaway ay hihagis na parang batong ibinala sa tirador. Kapag natupad na ang lahat ng kabutihang ipinangako sa inyo ng Panginoon at magiging hari na kayo ng Israel. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 25 verse 31 to 37. Hindi kayo uusigin ng iyong konsensya dahil hindi kayo naghiganti at pumatay ng walang sapat na dahilan. At kapag pinagtagumpay na kayo ng Panginoon, nakikiusap ako na huwag niyo po akong kalimutan na inyong lingkod. Sinabi ni David kay Abigail, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na nagpadala sa iyo ngayong araw na ito para makipagkita sa akin. Salamat sa Diyos sa mabuti mong pagpapasya. Dahil dito, iniwas mo ako sa paghihiganti at pagpatay. Kung hindi ka nagmamadali makipagkita sa akin, wala sanang matitirang buhay na lalaki sa sambahayan ni Nabal bukas ng umaga. Isinumpa ko iyan sa buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pumigil sa akin sa paggawa sa iyo ng masama. Tinanggap ni David ang mga regalo ni Abigail at sinabi, umuwi ka na at huwag ka nang mag-alala. Gagawin ko ang mga sinabi mo. Nang dumating si Abigail sa bahay nila, nagdiriwang sila Nabal na parang pista sa kaharian. Sobrang saya ni Nabal at lasing na lasing kaya hindi na niya sinabi rito. Hanggang umaga ang pagkita niya kay David. Kinaumagahan nang wala na ang pagkalasing nito, sinabi sa kanya ni Abigail ang nangyari, inatake siya sa puso at hindi na nakagalaw. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi pa sa ating lahat. Ang aking pambabasahin para sa ating daily devotion na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 25 verses 38 to 44.
44. Sabi po rito, pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. Nang mabalita ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh. Ipinagiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal at inilayo niya ako sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan. Si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing nais niya itong maging asawa. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, ipinapasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Yumuko si Abigail, ang mukha'y halos sayad sa lupa at sinabi, narito ang inyong lingkod, handa po akong magugas ng paa ng inyong mga tauhan. Nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David, kasamang 5 sa kanyang mga katulong, at siya'y naging asawa ni David. Asawa na noon ni David si Ahinoam na taga Jezreel, at ngayon naging asawa rin niya si Abigail. Si Michal naman na asawa ni David ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais ng Galim. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone.